Bukas na nga magaganap ang matinding bakbakan sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Boston Celtics. Isa ito sa pinakaabangang laban ng NBA fans dahil sa mainit na kompetisyon ng dalawang koponan. Hindi na makapaghintay si Jason Tatum na harapin ng Lakers lalo na't kasama na nila ngayon si Luka Doncic. Ayon sa kanyang panayam matapos ang huling panalo ng Celtics, sisiguraduhin nilang hindi lang basta panalo ang kanilang makukuha kundi isang dominanteng tagumpay. Parehong nasa matinding forma ang dalawang koponan ngayon. Ang Lakers ay mayroong 8-game winning streak at kasalukuyang nasa pangalawang pwesto sa Western Conference. Sa pangunguna ni LeBron James at Luka Doncic, inaasahan na magiging isang mabigat na hamon sila para sa Celtics. Ito din ang unang laro ni Luka bilang Lakers na makakalaban ng team ng Celtics. Huling laro niya pa versus Celtics ay noong June pa noong NBA Finals. Samantala, ang Boston Celtics naman ay patuloy ding nagpapakita ng lakas bilang defending champions. Ang kanilang star duo na sina Jason Tatum at Jaylen Brown ay patuloy sa pangunguna sa koponan at mas lumalakas pa sila sa tulong ng kanilang malalakas na role players tulad nina Derrick White at Peyton Pritchard. Kamakailan lang nagpakitang gilas sina White at Pritchard sa laban nila sa Portland kung saan nagtala sila ng combined 84 points at bumitaw ng sunod-sunod na tres. Dahil dito masusubok ang depensa ng Lakers na kasalukuyang tinaguri ang pinakamahusay na defensive team sa liga sa nakaraang linggo. Matatandaang noong huling paghaharap ng dalawang koponan noong January 23, tinalo ng Lakers ang Celtics sa isang blowout game. Malaking papel ang ginampanan nina LeBron James, Anthony Davis at Austin Reeves na nagtala ng 67 combined points. Pero bukas iba ng Lakers ang makakaharap ng Celtics dahil wala ng Anthony Davis bukas pero meron namang pumalit na Luka Doncic. Dahil dito, mas lalong naging kapana-panabik ang laban bukas. Ang tanong ay kung magagantihan na ba ng Celtics ang Lakers o maipagpapatuloy ng Los Angeles Lakers ang kanilang winning streak. Samantala, bago pa man magsimula ang laban, inanunsyo na ng Lakers ang kanilang injury report. Nakalista nga bilang probable sina Luka Doncic at LeBron James habang questionable naman si Jackson Hayes. Kung hindi nga makapaglaro si Hayes bukas ay inaasahan na si Trey Jemison ang gagamitin nilang starting center. Samantala, hindi pa rin nga makakalaro sina Rui Hachimura at Maxi Kleber dahil sa nasa recovery stage pa ito. Pero ayon nga sa report ni Jovan Buha, posible na nga siyang makabalik bago matapos ang regular season. Dagdag pa niya maglalaro nga daw ito at least 2 to 3 games bago pumasok sa playoffs para makuha agad niya ang sistema ng bago niyang team. Isa pang magandang balita para sa Lakers, opisyal nang hindi kasama sa injury report ang kanilang two-way player na si Jordan Goodwin na tuluyan ang nakarecover mula sa kanyang injury. Dahil dito inaasahan na makakapaglaro na siya muli para sa Lakers sa kanilang laban kontra Celtics. Lalo na at kailangan ngayon ng Lakers ng isang player na makakatulong sa kanilang bench scoring. Inaasahan naman na pipirma na ito si Goodwin ng standard contract susunod na mga linggo upang makasama siya sa final roster ng team. Denver and 2 back of Memphis for the number 2 seed. Boy, how about Jordan Goodwin?